Bagong taon na bagong taon. Bakit ka ba umiiyak ng ganyan? Hindi ba't nag-enjoy ka kanina? Magbabagong taon na? Magbibigay lang ako ng mga handa kay Kuya Biao. Kung mapapaarkila pa ba ang palaisdaan, ay nakasalalay na lang sa sasabihin niya. Biaozi? Hindi dapat ito nangyayari, pero nakabukas naman ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Biaozi? Diyos ko! Sino yan? Sino ang nasa labas? Napakaingay. Bakit ba ang ingay nyo? Gusto mo ba talagang parusahan kita? Tulungan niyo ako? Dinukot lang ako at dinala rito. Pakiusap, tulungan niyo ako. Bibigyan kita ng pera. Marami akong pera. Kinuha lang ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Marami akong pera. Hayop ka. Sino ang kinakausap mo? Buwisit. Ding Changseng. Bumaba ka riyan. Gabi na. Tapos umaakyat ka sa bakod ko at sumisilip sa bintana ko. Naghahanap ka ba ng gulo? Kuya Biao, inisip ko lang na malapit na ang bagong taon, kaya dinalhan kita ng mga regalo. Tinatawag kita kanina, pero hindi ka sumasagot. Huwag mo akong plastikin. Magsalita ka. Ano ang nakita mo kanina? Wala akong nakitang anuman. Matigas talagang ulo mo. Ang babae ko. Balak mo pa bang silipan? Alam ko ang iniisip mo. Hindi ba tungkol ito sa palaisdaan? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa susunod na tagsibol, ibibigay ko na ang palaisdaan kay Dahu. Wala kang mapapala. Ang palaisdaang iyon, kapag nawala iyon ay magugutom ako. Kahit mawala ka pa. Ano namang pakialam ko roon? Chen Biaozi, maghintay ka lang sa akin. Hindi pa tayo tapos. Lalaban ka pa talaga? Kapag nahuli kita, tatapusin talaga kita. Ding Changsheng, huwag kang tumakbo. Paparusahan talaga kita. Hinto. Ding Changsheng, huminto ka sabi. Kapag nahuli kita, pagbabayarin kita ng matindi. Ikaw na bata ka, wala kang modo. Ikaw na paslit ka. Malilintikan ka sa akin. Titingnan natin kung hindi ka pa madala. Walang hiya ka, Chen Biaozi. Napakawalang hiya mong mga api. Papatunayan ko ang sarili ko at magtatagumpay ako. Maghintay ka lang. Ano ba iyan? Iba na talaga ang mga tao ngayon, hindi pa sapat ang sa bahay, nagawa pa nilang pumunta rito sa bundok. Iyong babaeng iyon? Hindi ba iyon ang asawa ni matandang huwo sa nayon? Asawa ko. Napakarumi na ng damit mo. Ibibili kita ng bago ngayong taon. May nangangaliwa rito ah. Saklolo, Ganito ba dapat kasaya iyon? hindi na ako makahinga. Tulungan Pambihira niyo naman ako. oh, ang galing ah. Hoy bata, tulungan mo ako. Hindi na ako makahinga rito. Tulong po. Saklolo. Bilis, tulungan niyo ako. Bakit nakatitig ka lang dyan? Tulungan mo ako agad. Nadadaganan na ako.
Anong klase ang panlasa ng babaeng ito? Sa ganda niyang iyan, heto ang napiling lalaki? Anong nangyari sa kanya? Sa tingin ko, dahil sarado ang bintana ng kotse niyo, naubusan na siya ng hangin. Bakit ka nakatunganga lang? Magligtas ka ng tao. Ayos lang siya, humihinga pa naman, hindi pa iyan wala. Kodapeng? Kodapeng? Iyong manugang ng gobernador? Iyong malaking boss sa minahan? Siya rin ba si Kodapeng? Kodapeng. Ibig sabihin siya ngayon. Bilis, gumising ka. Dapeng. Yari na. Noong may ginagawa ang dalawang ito sa labas, nahuli ko pa sila. Hindi ba ako malalagot nito? Dapeng. Sir ate? Dahil gising na po si President Ko, marami pa po akong gagawin. Mauuna na po ako. Iho, huwag ka munang umalis. Mula saang nayon ka ba? Mula po sa Little Fisher Village. Sabihin mo nga, kalaliman ng gabi at hindi ka pa natutulog. Bakit ka ba gumagala rito sa bundok? Wala na po ang palaisdaan namin. Parang gusto ko na ring mawala. Ang tungkol sa bagay na ito, basta huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sabihin mo sa akin, kung magkanong dolyar ang gusto mo. Magbabayad ako. Hindi ko po kailangan ang pera nyo. At hindi ko rin po ipagsasabi ito. Kung hindi mo kukunin ang pera, hindi ako mapapakali. Hindi ko po kailangan ng pera nyo dahil gusto ko pong makipagnegosyo sa inyo. Negosyo sa akin? Anong puhunan naman ang mayroon ka? Ako si Ding Changsheng. Wala nga akong puhunan. Pero mayroon naman akong lakas ng loob. Gusto ko po sana na ituring kayong pangalawang ama at sumandal sa inyong kapangyarihan. Sumandal sa kapangyarihan ko? Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng kapangyarihan ko? Alam mo ba kung gaano kalakas ang impluensya ko at kung gaano kalaki ang halaga nito? Alam ko po. Kaya naman, mas kailangan ko po kayong bayaran. Ang pagbawi sa palaisdaan ay simula pa lang. Huwag po kayong mag-alala. Basta't nagamit ko ang inyong impluensya para makaangat. Balang araw, kung may kailangan man kayo, sabihin nyo lang anumang oras, tutulungan ko kayo. May problema talaga ako ngayon. Sa minahan ko, may utang na daan-daang libo hanggang $1,000,000 na kailangang bayaran. May solusyon ka ba para doon? Kinuha lang ako ng sapilitan. Pakiusap, iligtas niyo ako. May pera ako, maaari ko kayong bigyan ng pera. Marami akong pera. Ako? Ikaw, dyan lang sa maliit na palaisdaan? Kung palaisdaan lang ang aasahan, syempre hindi kakayanin. Ang gusto ko lang po ay makaakyat sa mas mataas na posisyon para makita ang mundo. Ninong, nagmamakaawa po ako. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kung magtagumpay, wala naman kayong mawawala. At ako si Ding Changsheng ay magkakaroon ng bagong buhay. Kung mabigo man po, anumang oras, ay maaari niyo akong patahimikin. Sige na, tumayo ka na. Pinapayagan na kita. Pumunta ka bukas sa bayan at sa Pengcheng Mining mo ako hanapin? Siya nga pala, kunin mo ang pera. Salamat po, Ninong. Hindi ba sasakyan ni President Ko yun? Parang si Changsheng ang bumababa. Brother? Ingat po kayo, Ninong. Changsheng, tungkol sa sasakyang yun. Biaozi, may kailangan ba kayo? Iyong kotseng iyon, hindi ba iyon ang kay Peng Cheng Mining at ang sasakyan ni President Ko? Hindi. Bakit bumaba ka sa sasakyan nila? Ninong, halika po.
Changsheng. Bantayan mo ang iyong tiyatiyan. Huwag mong hahayaang kumalat ang namamagitan sa aming dalawa. Si Factory Director Ko ang ninong ko. Ninong? Changsheng, napakagandang balita niyan. Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo sinabi agad sa kuya mo? Sumama ka pa uwi sa kuya mo at tayo ay siguradong ikaw ay igagala at paghahandaan ng kuya mo. Dahu, Erhu, bilis. Pumunta kayo sa bayan. Bilhin niyo ang pinakamasarap na alak at pagkain. Bilisan niyo. Masusunod po, Kuya Biao. Tara. Changsheng, ihahatid na kita sa bahay at mag-iinuman tayong dalawa. Kuya Biao, ano ba itong ginagawa mo? Changsheng, sa susunod na makita mo si President Ko, maaari mo ba akong ipagmalaki at sabihin ng mabuti tungkol sa akin? Matagal ko nang gustong makilala ang isang magaling na tao na tulad ni President Ko. Bahala na. Ito ay, Changsheng, tingnan mo, ang ulyanin kong isip, ibibigay ko na sa iyo ang palaisdaan, ang bayad sa kontrata. Hindi na ako kukuha kahit isang pera bilang paghingi ng tawad sa iyo. Angkop pa ito? Angkop iyan, angkop na angkop. Parang magkapatid na tayo. Kaya sa hinaharap, kapag tinulungan mo ako kahit kaunti, hindi ba mas mabuti iyon kaysa sa palaisdaan ko? Isang pangalan lang ni Ko Dapeng ang kailangan at masusupil na ang mga abusado sa nayon. Ganito ang kapangyarihan na kahit anong halaga ng pera ay hindi mapapalitan. Sige, gano'n na nga. Napagdesisyonan na. Ganito yon, Dahu at Erhu. Kayong dalawa ay lumabas na muna at kumain. May sasabihin lang ako kay Changsheng. Sige na. Sige po. Ang baso ng alak na ito para sa iyo. Sa hinaharap dito sa buong bayan, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretso sa akin. Kuya Biao, napakabait mo. Sa totoo lang, may isang bagay ako na kailangan kong ihingi ng tulong sa iyo. Sabihin mo lang. At hindi ako mag-aatubili. Kagabi kasi, ang babaeng iyon, maaari mo ba siyang ibigay sa akin? Changsheng, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi kaya ang babaeng iyon. Ay humihiling na iligtas mo siya. At pagkatapos ay bibigyan ka ng napakaraming pera. Hindi ah. Sa totoo lang, ngayon lang nakakita ang kapatid mo ng ganoong kagandang babae. Buong gabi kagabi, hanggang madaling araw, ay siya ang laman ng panaginip ko. Kuya, saan mo ba siya itinago? Baka pwedeng pasilip mo ulit siya sa akin. Changsheng, ang babaeng iyon, hindi ko na siya maibibigay pa sa iyo. Pero, maaari kitang ipakilala sa ibang babae. Tingnan mo, matagal nang hinahangaan ng kuya mo ang factory director ko na ito. Pwede mo ba kaming ipakilala sa isa't isa? Madaling bagay iyan. Sa wakas, ay maililigtas na kita. Kuya Biao, nagtatrabaho pa rin ba ito sa iyo? Siyempre naman, Ang ganda talaga. Kuya, pwede mo rin ba akong ihanap ng ganito kaganda? walang problema. Walang hiyang babae. Changsheng, ano ba ang Pasensya na yung maghintay ka, kukuha lang ako ng gamot. gising. Wala na sila. Huwag ka nang magpanggap. Maililigtas mo ba ako? Sabi mo ay mayaman ang pamilya nyo? Totoo ba iyon? Totoo. Hindi ako nauubusan ng pera. Wala namang ebidensya. Bakit naman ako maniniwala sa iyo?
Basta't mailabas mo ako dito, marami pa akong ganitong mga gamit. Sige, siguradong Anong ginagawa mo? bilis, yumuko ka. Umalis ka na at umuwi. Tungkol doon, factory director ko, ipakilala mo ako sa kanya. Seryosohin mo ito. Subukan mo lang akong lokohin. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Ang kalidad ng jade na ito ay talagang napakaganda. Kukunin ko ito sa halagang 60,000 dolyar. 60,000. 60,000. Hindi ko ibebenta. Ipakikita ko ang kayamanang ito sa aking ninong upang ang problema tungkol sa babaeng iyon ay masolusyonan na, di ba? Ano? Buntis ka? Akin ba yan? 2 buwan ko nang hindi ginagawa iyon sa kanya. Kanino pa ito magmumula kundi sa iyo? Napakahirap naman ito. Ano ang balak mong gawin? Makikipaghiwalay ako. At makipaghiwalay ka rin. Pagkatapos ay magpapakasal tayo. Tian Eru? Nababaliw ka na ba? Alam mo bang sinasabi mo? Sige. Bigyan mo ako ng pera at aalisin ko ang bata. Hindi pwede. Dapat mong ituloy ang panganganak sa batang iyan. Oo. Wala pa akong anak na lalaki. Kung lalaki ang lumabas, ipapaalaga natin kay Lauhuo. Bibigyan kita ng pera pagdating ng panahon. Wala ka ba talagang hiya? Code Dapeng? Kapag hindi tayo nagpakasal, talagang aalisin ko ang bata. Gagawin mo ba talaga? May balak ka? Code Dapeng. Tapos na tayo. Ninong, anong nangyari kay Tia Tian? Kailan ka pa nandyan? Kararating ko lang po. Wala ito? Nag-away lang kami ng tiyatiyan mo. Ninong, naniniwala po ba kayo? Kaya kong suyuin si Tia Tian para sa inyo. Ikaw, may kakayahan ka ba talaga? Hindi lang po iyan ang kaya ko ring bawiin lahat ng nawalang pera sa planta natin. Ding Changsheng, daan-daang libong dolyar iyon at ang karapatan sa pagmamay-ari ng minahan ay mag-expire na. Kapag hindi natin iyan naayos, magsasara ang planta. Alis na, layas. Ninong, may paraan talaga ako tungkol sa pera. Kung magagawa mo talaga ang bagay na iyon, ang posisyon ng manager ng planta, ibibigay ko sa iyo. Assistant manager? Sapat na po sa akin kahit assistant manager lang. Layas, Huwag po kayong mag-alala, tiyak na makukuha ko ang pera para sa inyo, Ninong. Kapag napasaya ko na si Tia Tian, ibibigay ko ang pera sa tatay ko sa oras na iyon. Tiyak na ang posisyon bilang Vice Chancellor. Tia, huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Hayaan mong tulungan kita. Anong ginagawa mo rito? Inutusan ka ba ni Code Dapeng na pumunta? Tia, huwag ka nang magalit. Ang tatay ko, Huwag mo siyang banggitin sa akin. Umalis ka. Tia? Pasensya na kung mali ang nasabi ko. Parusahan mo ako? Parusahan mo ako. Sapat na yan. Kung wala ka ng kailangan, maaari ka nang umalis. Tia? Heto ang mamanahing jade na dala ko. Maaari mo itong ibenta. Ibili mo ang iyong sarili ng pagkain para lumakas ang iyong pangangatawan. Alam mo na, Tia, tutulungan kitang pasanin ang tubig na ito sa loob. Siya nga pala, maraming panggatong sa labas. Pibibiyakin ko na rin ang mga ito para sa iyo. Changsheng. O sige, pumasok ka muna at uminom ng tubig. Changsheng, simula ngayon,
Kapag tayong dalawa lang ang magkasama, tawagin mo na lang akong ate. Talaga po? Tama ba itong ginagawa natin? Changsheng, sa tingin mo, ano ang masasabi mo kay ate? Mahal ko, nandito na ako. Changsheng, bakit ka nandito? Iyong si Factory Director Ko, siya ang aking tatay-tatayan. Pupunta siya sa bahay namin bukas para uminom. Kaya naman, gusto ko sanang anyayahan kayo ni ate na pumunta sa amin para magsaya. Pagdating ng oras, samahan niyo po si Factory Director Ko na uminom ng ilang baso para maging mas malapit kayo sa isa't isa. Changsheng, iba ka talaga. Naalala mo pa ang kapatid mo. Maraming salamat ha. Tinitiyak ko na pupunta kami ni ate doon. Sige po, mauna na ako. Itong si Changsheng, isang kaibigang dapat pahalagahan. Totoo bang napaamo mo si Tia Tian? Tatay, tingnan niyo naman kung sino ang gumawa ng paraan. Basta't sumipot po kayo bukas, lahat ng utang ng pabrika, ako na ang gagawa ng paraan para malutas yan. Talaga? Paano ko po naman kayo magagawang lokohin? Mabuti. Kung magagawa mo yan, gagawin kitang vice-director ng pabrika. Tatay, panoorin niyo lang po kung paano ko gagawin. Kuya Biao, huwag mong sasabihing hindi kita inaalala ha. Bukas, inimbitahan ko ang tatay-tatayan ko sa bahay para kumain. Gagamitin ko itong pagkakataon para maipakilala kayo sa isa't isa. Ayos iyan. Changsheng, siguradong pupunta ako bukas. Mula ngayon, ang mga problema mo, Changsheng, ay magiging problema ko rin si Chen Biaozi. Masusunod, ang tungkol sa iyo, Changsheng, ay magiging tungkol na rin sa akin, Chen Biaozi. Tama na, may gagawin pa ako sa kumpanya, una na po ako. Ingat sa pag-alis. Mga kababayan ko, ako si Ding Changsheng, kahit maaga akong naulila sa mga magulang ko, ngunit naging mabuti sa akin ang langit. Pinakilala niya sa akin sina Ko Dapeng at Factory Director Ko. Ngayong araw po, inimbitahan ko kayo para maging saksi nating lahat sa relasyon namin ni Factory Director Ko. Bilang mag-ama, Ninong, uubusin ko ang basong ito, kayo na po ang bahala. Alam naman ng lahat, ang misis ko hindi nabibiyayaan ng anak. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako nabibigyan ng anak na lalaki. Kaya ngayong araw sa inyong lahat, opisyal ko nang sasabihin. Mula ngayon si Changsheng ay ituturing ko ng anak. Yung sinabi mong malaking regalo para sa ninong mo, inaasahan ko pa rin yon. Ninong, sinisiguro kong matutuwa kayo. Manager, binabati ko po kayo. Nang saganang kayamanan, sana lalo pang gumanda ang factory natin. Changsheng, ano binabati rin kita? Kuya Biao, tayong dalawa. Kung gusto nating uminom, hindi ba kahit kailan o saan man pwede? Hali kayo, Ninong. Ipapakilala ko po sila. Hali kayo. Ang taong ito po ay mula sa ating maliit na nayon. Anak siya ng kapitan, si Chen Biaozi. Factory Director Ko, ikinagagalak ko po kayong makilala. Gusto ko po talaga kayong makilala. Dahil kay Changsheng, nagkaroon ako ng pagkakataon. Tagay po. Biaozi, ginusto mo yan. Kung hindi ko maililigtas ang tao, hindi makakayanan ng konsensya ko. Erhu, tara, uminom tayong dalawa. Binabati kita. Mukhang tama na ito. Kailangan ko na umalis. Tia, ano ang ginagawa mo? Changsheng Tia, medyo mainit. Samahan mo ako sa likod para makapagpalit ng damit. Tia, maraming tao ang nakatingin. Magpapalit lang naman ako. Wala namang gagawing iba. Ano ba ang iniisip mo? Tia, medyo sumasakit ang tiyan ko. Kailangan ko munang pumunta sa banyo. Ang sama mo talaga. Nakakainis. Changsheng, Daho, hindi ba may handaan sa inyo? Bakit ka lumabas? pupunta lang ako kay Captain Huo. Kay ate? Hindi. Kay Tia Tian, inutusan niya akong kumuha ng damit para sa kanya. Sige na, pumunta ka na. Kumain ka na doon. Hindi ba't ito ang daan papunta sa bahay ni Biaozi?
Dahu, bakit ngayon ka lang dumating? Uminom ka ng 3 baso bilang parusa. Sige na. Noong lumabas ako kanina, nakasalubong ko si Chang Sheng. At nakausap ko siya sandali. Si Chang Sheng? Lumabas si Chang Sheng? Pero ang pinuntahan niya ay hindi sa direksyon ni Captain Huo. Parang papunta iyon sa bahay mo. Papunta sa bahay ko? Walang hiya. Huwag mong sabing balak niyang siluhin ang asawa ko. Nasa loob ba ang tao? Nandito ako para iligtas ka. Sa wakas, dumating ka rin. Dali, ilabas mo ako rito. Sige, ililigtas kita at ilalabas dito. Pero yung mga ipinangako mo sa akin, dapat mong tandaan ha. Basta't mailabas mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sige, umatras ka muna ng kaunti. Chang Sheng! Tingnan natin kung paano kita tatapusin. Halika na. Hindi. Hindi ako papayag na hindi ito masira. Walang hiya kang Ding Chang Sheng. Halika, sumakay ka sa likod ko. Ding Chang Sheng. Hayop ka. Ding Chang Sheng, walang hiya ka. Lakas ng loob mong kunin ang asawa ko, kahit si factory director ko ay hindi ka maililigtas. Bakit hindi tayo dadaan sa kalsada? Saan mo ba ako dadalhin? Gabi na masyado ngayon. Isasama muna kita sa bahay ko. Bukas na kita ihahatid sa kabayanan. Hindi pwede. Ihatid mo ako palabas ngayon din. Sige, sige. Ngayon na. Ma'am, hinaan mo ang boses mo. Gamit lang ang 2 paa ko. Kahit mapagod ako ng husto ay hindi tayo aabot sa bayan. Sige na. Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ikukulong dito. Hindi ko magagawa ang ganoon kasamang gawain. Sige, magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Halika, Ding Chang Sheng, anong ginagawa mo, brother? May dala kang kutsilyo, mukha kang mananakit. may nagnakaw sa asawa ko. Ano? Sino ang kumuha sa asawa mo? Si Ding Chang Sheng lang naman. Kinuha ni Ding Chang Sheng ang asawa ko. Nakita niyo ba siya? Brother, sinong hinahanap mo? Anong sino ang hinahanap? Kinuha ni Ding Chang Sheng ang asawa ko. Ding Chang Sheng? Nakita ko lang siya na may inalalayan papasok sa silid. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Tara, tingnan natin. Biauzi. Biauzi? Anong nangyayari dito? Hindi ako kasya dito. Magtago ka sa loob ng aparador. Chang Sheng. Chang Sheng. Nagpunta ka lang sa banyo. Bakit ang tagal mo? Pinagpapawisan ka pa ng husto. Tia, naiinitan po ako. Mainit lang po talaga. Chang Sheng. Halika rito at maupo. Tia, ako. Ayaw mo bang sumunod? Susunod po ako. Kanina, nabangga ni ate ang paa mo? Sumakit tuloy ang binti ni ate. Halika at si ate. Ay masahihin mo ng kaunti. Ate, ako? Mamasahihin ko po. Mamasahihin ko po.
Bakit parang tulala ka? Wala po, wala lang po ito. Sige na ate, medyo mainit ang pakiramdam. Pumunta ka sa bag ni ate. Kumuha ka ng puting polo at bihisan mo si ate. Ate, kukunin ko lang po. Ate, Changsheng. Si ate. Maputi ba? opo, maputi. Changsheng, buksan mo itong pinto para sa akin. Ding Changsheng, pagbuksan mo ko ng pinto. Ding Changsheng, Masyadong maliit ang cabinet. walang hiya. Buksan mo ang pinto. Ding Changsheng, Sa loob ng cabinet, sa loob ng cabinet, sa loob ng cabinet, sa loob ng cabinet. walang hiya ka. Buksan ang pinto. Bilis. Ding Changsheng, buksan mo ang pinto. Bakit ka ba sumisigaw? Nahihilo pa ako dahil sa alak? Chen Biaozi, ano ba ang kailangan mo? Ding Changsheng, nasaan ang asawa ko? Anong asawa? Changsheng, sinasabi ni Biaozi na kinuha mo ang asawa niya. Totoo ba ito? Hindi po. Kailangan niyo po ng ebidensya bago magsalita ng ganyan. Tingnan niyo ang bahay ko, hindi naman mukhang may pagtataguan ng tao rito, di ba? Ninong, kayo na po ang humusga kung sino ang tama. Sinong nagsabing walang pagtataguan? Dito sa kumot, sa ilalim ng kama, sa cabinet, kahit saan pwedeng magtago ng tao. Umalis ka riyan, maghahalughog ako. Huwag kang mangahas. Bahay ko ito. Sa tingin mo ba basta-basta ka na lang makakapaghalughog? Nung kakalis mo lang, papunta ka sa direksyon ng bahay namin. Mismo si Dahu ang nakakita noon. At saka, pagbalik mo, may inaalalayan kang babae. Noong nag-CR si Erhu, nakita rin niya. Opo kuya. Magpaliwanag ka. Bakit ka nang tahimik? Naku po, anong gagawin ko? Tumabi ka. Maghahalughog na ako. Sige, pumapayag akong maghalughog kayo. Pero paano kung wala kayong mahanap? Kung wala akong mahanap, kung wala talaga, ang palaisda ang inaasikaso ng pamilya ko, ibibigay ko lahat sa iyo. Luluhod pa ako sa harap mo at magbibigay ng 3 malalakas na yuko bilang paggalang. Sige, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Tabi, Changsheng! Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko o gumagawa ng kahit anong gulo. Kung hindi ay huwag mo akong sisisihin. Itatakwil kita bilang anak sa turing. Kinuha mo nga ba o hindi? Ninong, ako po ay... Kung hindi mo kinuha, hayaan mo na lang silang tingnan ang loob. Anong nangyayari dito? Anong meron? Mrs., bakit ka nandito? Nainitan ako sa alak, kaya pumasok ako para magpalit ng damit. Bakit ka nagtatago? Nandito rin si Changsheng. Kanina ka pa. Sana, sinabi mo na lang ang totoo. Ako... Isa lamang akong babae na nagpapalit ng damit. Kayong mga lalaki, bigla na lang pumasok. Hindi ba dapat lang na magtago ako? Tama. Habang nagpapalit ng damit si Tie, lalabas na sana ako pero ang walang hiyang ito, sinipa ang pinto ng bahay ko. Pumipilit na hanapin ang asawa niya. Nasaan ang asawa mo? ako. Tama na. Malinaw na ang lahat. Biaozi, ano pa ang masasabi mo? Chen Biaozi. Sa ninong ko ito, napakagandang handaan sa kaarawan. Tingnan mo kung paano mo ito ginulo. Changsheng, humihingi ako ng tawad. Pasensya na po sa nagawa ko. Sa salita mo lang ba sasabihin yan? Sa bahay ko, yung 3 ektaryang palaisdaan, pati na ang 3 beses na pagluhod, Iyong palaisdaan? Siguradong hindi ko maibibigay sa iyo ang palaisdaan. Kapag ibinigay ko sa iyo ang palaisdaan, siguradong parurusahan ako ng tatay ko. sa tagal nating nag-uusap, puro lang palayabang ang alam mo. Changsheng, tandaan mong si tatay ni Biao ang kapitan ng baryo. Sige, yung 3 ektaryang palaisdaan, maaaring hindi ko nakunin. Pero itong 3 beses na pagluhod, kailangan gawin mo. Ito, hindi maaari, ito. Ano? Yung 3 ektaryang palaisdaan, pinatawad ko na sa iyo. Tapos hanggang ngayon, namimihasa ka pa? Sige, luluhod na ako.
Sige na, huwag na kayong tumitigbo. Tara na. Ninong? Maraming salamat po sa pagtatanggol sa akin. Ang pangakong regalo ko po para sa inyong kaarawan, sisiguraduhin ko pong maibibigay ko sa inyo. Naniniwala ka ba talaga sa batang iyan na mabibigyan kanya ng ilang daang libong dolyar? Hinayaan mo siyang manatili sa tabi mo. Paano kung magsumbong siya kay Lao Huo? Anong gagawin natin? Mukhang interesado ang batang iyan. Ang mga taong tulad niya, kapag nagamit ng tama, ay magiging isang matalim na sandata. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi naman natin siya pwedeng basta nalang tapusin, kaya kailangan nating sumugal at subukan ang lahat. Pagdating naman kay Lao Huo, hanggat hawak natin siya at nananatili siya sa tabi natin, mananatiling sarado ang bibig niya. Sabi mo ay siguradong maibibigay mo ito sa akin, kailan mo iyon gagawin? Bukas ng alas 9 ng umaga, hintayin niyo po ako sa bukana ng nayon. Changsheng, yung galing mong gumawa ng kwento, ibang klase talaga. Nasa loob lang ang asawa ng masamang babaeng iyon, pero nakukuha mo pang magsinungaling ng harap-harapan. Ate, gusto ko lang naman makatulong na magligtas ng tao. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Mula ngayon, kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Kung hindi, Susunod ako? Susunod ako? Ipinapangako kong susunod ako sa iyo. sige. Halikan mo ako. Ate, ako. Ayaw mo na bang sumunod? Susunod po ako. Napakabait naman. Alis na ako. Anong klaseng gulo ba ito? Naku naman. Talagang hindi ito tama. Ayos na ang lahat. Sobra akong natakot. Kailan tayo aalis? Pwede ba tayong umalis ngayon? Hindi ko na kayang manatili rito kahit isang segundo. Hindi pwede? Masyadong tuso ang hayop na Chen Biaozi na iyon. Siguradong nasa labas pa rin siya ngayon, naghihintay kung saan-saan. Maghintay tayo hanggang hating gabi. Sa oras na antok na ang mga tao, sasakay ako ng motor at ihahatid kita sa bayan para makasakay ng bus. Nung nasa bahay ka ni Changsheng ngayon, ano ba talaga ang nangyari? Huy Huo, pinagdududahan mo ba kami ni Changsheng? Napakabata pa niya, di ba? Sige na, huwag ka nang magalit. Hindi dapat ako nakipag-usap sa iyo ng ganoon. Lumayas ka. Hindi mo man lang magawang tumayo. Wala ka nang ginawa kundi lawayan ang mukha ko. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Changsheng, alas 3 na. Tara na, alis na tayo. Dito tayo. Doon tayo sa kabila. Hindi tayo pwedeng dumaan sa harapang pinto. Malay ba natin kung ang walang hiyang si Chen Biaozi ay hindi pa sumusuko at naghihintay pa rin sa labas para sa atin. Tara na. Umatak ka sa balikat ko para makatawid sa kabila. Nasa labas lang ang motor ko. Halika. Nakikita mo ba?
Hindi nga talaga sumusuko ang walang hiyang si Chen Biaozi, nakaabang siya doon para harangan tayo. Hindi ba niya tayo makikita? Hindi. Nasa dilim tayo, habang sila naman ay nasa liwanag. Tara, kunin na natin ang motor. Lakad na. Gising, huwag kang matulog yan. May narinig akong tulog ng motor. Si Ding Changsheng ba yun? Wala akong nakita. Erhu, tingnan mo agad kung nandoon. Bilis, bilis, bilisan mo. Kuya Biao, sigurado ako, walang kahit sino doon. Kuya Biao, sigurado ako, walang kahit sino doon. Sakay na. Brother, saan ba tayo pupunta? Sa istasyon ng tren. Nakalabas na. Nakalabas na rin ako sa wakas. Sige na. Huwag ka na umiyak ng ganyan. Sumakay ka na agad. O sige. Pagdating mo sa inyo, ang perang ipinangako mo sa akin, huwag mong kakalimutan ha. Huwag kang mag-alala. Ito ang numero ng telepono ni Uncle Long. Siya ang magbibigay ng pera sa iyo. Sige, naintindihan ko. Sige na, sakay na. Huwag ka nang magtagal pa. Gusto mo pa bang mahuli silang muli? Bilisan mo. Paalam. Magkikita pa tayong muli. Sige na, lakad na. Hello brother, si Changsheng. Pinaalis na niya ang tao. Ayos lang iyan, brother. Habulin natin siya para tanungin si Changsheng. Tama? Dumaan siya sa lupang daan, gamit ang kanyang motor. Magmamaneho tayo sa kalsada, mas mabilis tayo kaysa sa kanya. Bumalik tayo sa baryo para harangin siya. Harangin siya. Tapos siya sa akin. Ding Changsheng, bumalik ka rin sa wakas. Piaozi, bakit gising ka na ng ganito kaaga? May kailangan ka ba sa akin? Chen Biaozi, nababaliw ka na ba? Walang hiya ka. Saan mo dinala ang asawa ko? Anong asawang sinasabi mo? Wala akong alam. At nagmamaang-maangan ka pa? Kung ganoon, sabihin mo sa akin, saan ka nagpunta kagabi? Pumunta ako sa factory para asikasuhin ang pinapagawa ni Factory Director Ko. Sigurado ka bang gusto mo talagang makiusisa? Subukan mo lang akong lokohin. Hindi ka naniniwala? Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo si Factory Director Ko at tanungin mo siya ng diretsahan. Chen Biaozi? Ngayon, dapat na nating pag-usapan ang ginawa mong pananakit sa akin. Sa handaan kahapon, ikaw lang ang tanging maagang umalis. At pagkatapos niyon, bigla nang nawala ang asawa ko. Tapos palihim ka pang pumunta sa bayan kagabi at umaga ka na nakabalik. May nakatagong milagro rito. Sinong maniniwala sa'yo? Chen Biaozi, sadyang gusto mo lang akong bigyan ng problema dahil alam mong tinanggap ako ni Factory Director Ko bilang kaniyang anak, hindi ba? Hindi ko kayang banggain si Factory Director ko, pero hindi iyon nangangahulugan na hahayaan ko na lang ang pambabastos mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang asawa ko at ituturing ko itong malaking pabor. Kung hindi, magkakagulo tayo. Sugod. Ninong, nandito na po pala kayo. Biaozi, anong ginagawa mo rito? Si Factory Director ko. Kahapon ko lang ginawang ampong anak si Changsheng, tapos ngayon hinarang nyo na siya agad.
Wala ka bang balak na respetuhin si Koda Peng? Hindi po, wala pong ganoon. Factory Director ko iyon po kasi. Nagkaroon lang kami ng maliit na gulo ni Changsheng. Pero maayos na po ang lahat ngayon. Di ba, Changsheng? Hindi pa ayos ang lahat? Pero ngayon, maayos na. Tama ba, Chen Biaozi? Changsheng, dahil tapos na ang lahat. Sumakay ka na! Ninong, Huwag mo akong tawaging ninong. ako, Ding Changsheng, masaya ka ba na niloloko mo ako? Ding Changsheng, natutuwa ka bang lokohin ako ha? para lang makahanap ng pera para sa inyo, hindi ako nakatulog ng buong gabi. Tingnan niyo po, Hindi ko alam kung sino ang nakialam, pero isinubasta na ang planta ngayon. Kapag hindi ko nakuha ang plantang iyon, malas ako, pero sisiguraduhin kong magbabayad ka rin. Ninong, huwag kayong mag-alala sa pagbid, sige lang at mag-alok kayo ng presyo. Kahit gaano pa karaming pera, meron tayo. Ano ba, bulag ka ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo. Layas. Ikaw ba si Chen Biaozi? Sino ka ba? Ikaw ba si Chen Biaozi? Hindi, sino ka ba? Sa ugali mong yan, parang wala kang balak na malaman kung nasaan na ang babae mo, di ba? Ano? Alam mo ba? Hindi lang kung nasaan siya, ang alam ko. Kaya ko rin siyang ibalik sa iyo. Sa kondisyong, tutulungan mo ako sa isang bagay. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Siya si Yang Fengqi, anak ng pinakamayamang tao sa bayan na si Pamilya Yang. Sayang nga lang, dahil sa masama niyang madrasta ay na-set up siya at naloko siyang mapunta sa liblib na lugar na ito. Si Yang Fengqi? Sige, magsalita ka. Ano ang kailangan kong gawin? Gusto kong ikaw ang Ano? Gusto mong kalabanin ko si Kodapeng? Teka, hindi ko magagawa ang bagay na iyan. Para sa isang babae, hindi ko itataya ang buhay ko. Kapag nagtagumpay ito, hindi lang si Kodapeng ang hindi gugulo sa iyo. Bibigyan pa kita ng karagdagang $100,000. $100,000. Sige, gagawin ko. Direktor ng pabrika, diretso na po ba tayo sa bid site? Bumalik muna tayo sa kumpanya. Isama niyo si Changsheng. Kodapeng, kung matatapos ka man ngayong araw, ay depende na lang sa swerte mo. Ate, ang bidding magsisimula na anumang oras, pero nasaan po ba ang tatay ko? Malay ko ba? Baka na-traffic lang siya. Changsheng, halika rito at si ate ay masahihin mo sa balikat. Ate, magsisimula na ang lahat. Ako, Sino kaya ang nagsabi? Nasusunod sa lahat ng sasabihin ko. sige na. Mamamasahin na ako. Ayos lang po ba ang pakiramdam nyo? Changsheng, talagang gusto ni ate. Ang amoy mo, kaya lumapit ka pa kay ate. Baka si Ninong ang tumatawag? Sa dami ng oras, bakit ngayon pa? Hello? Ano? Sige, pupunta na ako agad. Ate, anong nangyari? Nagsimula na ang bidding. Kung hindi pa tayo pupunta roon, mawawalan na tayo ng pagkakataon. Itong si Ko, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pumunta na tayo roon.
Mag-usap na lang tayo doon. Tara na. Huling beses ng pagbibilang sa mga dumating sa mga hindi makakarating ay ituturing na diskwalipikado sa bidding. Bilisan nyo. Mayroon pa akong dinner meeting mamayang gabi. Nariyan na ba ang Sinyaw Mining? Narito na po. Lihuwi Mining. Ang huli, ang kinatawan ng Peng Cheng Mining, ang may-ari na si Koda Peng. Nandyan ba si Koda Peng? Tingnan nyo, may sumasagot ba? Sandali, narito na kami. Narito na po kami. Narito na tayo. Sino ka ba? Ang Kodapeng ang ninong ko. Ano sa tingin mo? Sino ako? May inaanak si Koda Peng? Inaanak? Bakit hindi ko iyan alam? May ginagawa ang ninong ko, kaya hindi siya nakarating at bilang inaanak niya, ako ang papalit sa kaniya para sa bidding? May problema ba roon? Maaari, pero kailangan nating suriin ang inyong kredensyal. Ipakita nyo sa akin ang mga dokumento ng kumpanya. Nasa akin po ito. Sige, narito na ang lahat ng mga lalahok na kumpanya. Formal na nating simulan ang subasta. Ate, nasaan si Ninong? Bakit wala tayong balita sa kaniya? Hindi niya sinasagot ang kaniyang telepono. May nangyari na kaya sa kaniya? Hindi ko alam. Wala rin sa atin ang pera. Huwag kang mag-alala, narito ako. Tungkol sa minahang isa subasta ngayong araw, alam kong alam na nating lahat na orihinal itong pagmamay-ari ni Peng Cheng Mining 2 araw na ang nakalipas simula nang matapos ang kontrata, kaya kailangan nating magsagawa ng muling bidding. Sisimulan na natin ang bidding. Ang panimulang halaga ay $100,000. Narinig kong ang taong may apelidong Ko ay dahil sa minahang ito ay kumita ng maraming pera. Ano kaya kung subukan din natin? Huwag na kayong makialam. Hindi nyo ba nakikita na gusto iyon ni Gineng? Zhao, manood na lang tayo. $200,000. $100,000 isa. $250,000. $250,000. Hoy bata, may pera ka ba? Nananaginip ka ng gising. $300,000. Sa aming Peng Cheng Mining, wala kaming ibang kung hindi pera. $350,000. Talaga? Balita ko kasi, ang minahan nyo ay hindi na makapagbigay ng sahod? $450,000. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Hindi lang kami nakakapagpasahod, mayroon din kaming $500,000 para makasali sa bidding na ito. Magbabayad ako ng $500,000. Changsheng, nababaliw ka na ba? Saan ka kukuha ng $500,000? Meron pa bang hihigit sa alok ko? Hindi ba nauubusan na ng pondo ang Koda Peng? Saan galing ang $500,000 na iyan? Hoy kung sino ka man, anong tinitingin-tingin mo riyan? Bilisan mo at pirmahan na natin ang kontrata. $500,000 para sa unang pagkakataon. 500,000. Sandali lang. $500,000. Sandali lang. Duda ako na ginugulo niya ang ayos ng auction na ito. Walang $500,000 si Koda Peng. Sinong nagsabing gagamitin ko ang pera ni Factory Director Ko? Sarili ko itong pera na gagamitin ko. Ikaw, tingin ko kahit magtrabaho ka pa simula noong nasa loob ka pa ng tiyan ng nanay mo, hindi ka pa rin makakakuha ng $500,000. Sir, kailangan naming suriin ang kakayahan ninyong magbayad. Pagkatapos naming masiguro na tama ang lahat, saka pa lang tayo magpapatuloy sa auction na ito. Sige, pumapayag ako, pero wala sa akin ang pera sa ngayon. Sir, niloloko niyo ba ako? Kung hindi niyo mailalabas ang $500,000, ibibigay ko na ang minahang ito kay Gnang, Zhao. At ilalagay din namin kayo pati si Factory Director Ko sa aming blacklisted na listahan habang buhay. Walang hiya ka, alam mo na ngayon, di ba? Madaling magyabang, pero ang maging responsable sa mga pinagsasabi mo, iyon ang hindi madali. Sinong nagsabing hindi ko mailalabas ang pera ngayon? Wala nga ako nito ngayon. Pero, subalit, kailangan ko lang tumawag ng isang beses
At mayroon ka agad na magdadala ng pera sa akin dito. Binibini, hindi ako nagdala ng proteksyon na yon. Sa dala nating $500,000, natatakot ako na baka maging delikado ito para sa atin. May dala ako. Ding Changsheng, Uncle Long, nasaan ka na ba? Uncle Long, nasaan ka na ba? mga 10 minuto. Pwede bang bilisan mo? Nagmamadali na ako rito. Yang Fengqi, ang ginagawa mong ito ay tiyak na ipapahamak ako. May hangganan din ang pasensya ko. 5 minuto. Kahit man lang sana 8 minuto. Ang ibig mo bang sabihin ay hayaan ang lahat ng nandito na walang gawin kundi maghintay sa iyo ng 8 minuto? Ang minahan na ito ay napanalunan ko na sa bidding. Kung ayaw ninyong maghintay, pwede na kayong lumabas. Walang hiya ka. Sino ka sa akala mo para pagsalitaan ng ganyan ng ginang? Bakit? Ngayong talo na kayo sa bidding, plano nyo na bang manakit? Sige, 8 minuto. Kapag hindi dumating ang pera, ang minahan na ito ay magiging akin na. Walang problema. Kapag hindi ko nakuha ang pera, kahit anong gusto nyo ay susundin ko. Changsheng, sigurado ka ba talagang makukuha mo ang pera? Ate, magtiwala ka sa akin. Anong nangyari, Uncle Long? Binibini, wala ito. Kumapit ka ng mabuti. Walong minuto, tapos na ang oras. Nasaan na ang pera? Pirmahahan na natin ang kontrata. Opo, sige po. Bawal pumirma. Anong gagawin mo? Ang pera ko, darating na agad. Binigyan na kita ng sapat na pagkakataon. Huwag mong isipin na dahil ampon kang anak ni Kodapeng ay hindi na kita lalabanan. Titingnan ko kung bago dumating ang pera ko, ay may mangangahas na pumirma sa kontratang iyan. Black Blind, Tigil. Hindi ako titigil. Sinasabi ko sa inyo, malapit na ang pera ko, bibilhin ko ang minahang ito. Guwardiya, huliin siya. Guwardiya, harangan niyo siya. Yang Fengqi, kapahamakan ang idinudulot mo sa akin. Takbo pa. Subukan mo pang tumakbo. Ibigay mo iyan sa akin. Nasaan ka na ba? Kapag hindi ka pa dumating, parurusahan na ang kamay ko. Uncle Long, halos 10 minuto nang nakatigil ang sasakyan mo. Anong hinihintay mo? Ma'am, ang pagbibigay ng dagdag na swerte ay hindi kasing halaga ng pagtulong sa oras ng kagipitan. Dapat malaman niya na ang perang ito ay hindi madaling nakuha para marunong siyang magpasalamat. Paano kung mapahamak siya sa loob? Anong gagawin natin? Ibig sabihin niyan, wala na siyang swerte. Malapit na ang takdang oras. Ma'am, huwag na kayong pumunta. Maraming tao sa loob, kaya mas mabuti na huwag muna kayong magpakita. Siguraduhin ninyong hindi siya mapapahamak. Ang mga tambay sa probinsya na gaya niya, pera lang naman ang habol sa inyo. Kapag naibigay na ang pera, wala na tayong ugnayan sa kanya. Sige na, huwag mo na akong pakialaman. Ako na ang mag-aayos nito. hoy, batang pasaway. Kahit sino pa ang dumating ngayon, wala nang makakapagligtas sa iyo. Ikaw? Paumanhin, natrapik ako. Buhay ka pa ba? Uncle Long, kung mas huli ka pa ng kaunti, baka napahamak na ako. Sino ka ba? Ang taong magbibigay ng pera kay Mr. Ding. Changsheng, ito, sa iyo ba ang lahat ng perang ito? Kaming mga Ding Changsheng ay hindi kailanman nandaraya. Ano? Naniniwala ka na ba ngayon? Isang batang wala pang karanasan. Talaga bang makakapaglabas siya ng $500,000? Hinaan mo ang boses mo. Baka naman mayroon siyang malaking pinaplano.
Isang batang tinuring si Koda Peng bilang ninong niya. Ano bang silbi ng kaniyang pagkatao? Ang perang ito, sigurado hindi ito nanggaling sa marangal na paraan. Kung sino ang makakakuha, siya ang kukuha nito. Tingnan ko lang kung sinong mga has. Black Blind? Kaya ba nating harapin ang matandang ito? Para lang siyang aso sa kalsada, isang sipa ko lang, ay siguradong talsik na siya. Ang mga kabataan ngayon, talagang walang galang, kinakaya-kaya niyo pa akong mag-aanim na taon na. Tama na yan. Alam mo naman palang matanda ka na, huwag ka nang makialam dito, huwag kang humarang sa dinadaanan ko. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Maglalakas loob ka bang kunin ito? Uncle Long? Huwag kang mag-alala. Anong akala mo sa akin? Wala akong lakas ng loob. Sige, kunin mo. Armas. Mayroon siyang armas. Kukunin mo ba o hindi? Sige, kunin mo. Uncle Long? Ang baril mong ito? Maaari bang pahiram muna ako nito? Alam mo ba gamitin iyan? Bakit naman hindi? Hindi ba't pareho lang ito sa baril na desabog? Hindi ba't balak mo akong saktan para nakawin ang pera ko? Hindi po. Pare, pagkakamali lang po. Kapag pinalo mo pa ako ulit, subukan mo lang akong hawakan ulit at makikita mo, Hindi ko nagagawin. Pare, kumalma ka lang. Hindi ito dapat nilalaro. Sana wag pong pumutok, hindi sana pumutok ang baril. Kuya, magtatagpo rin muli ang ating landas. Kaya wag mo naman lubos-lubusin ang iyong ginagawa. ano? Nasaan na yung yabang mo kanina? Bakit? Sa tingin ko, hindi ka naman pala ganoon kagaling. Hayop ka? Alice, Bakit nakatunganga ka lang? Ilabas mo na ang kontrata. Kukunin ko na po agad. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Opo, sige po. Ate, ang kontratang ito, hawakan mo muna ito. Changsheng, totoong nagawa mo. Ang mga sinabi ko bilang si Ding Changsheng ay hinding-hindi ko babawiin. Changsheng, kapag hawak mo ang armas mo, ang guwapo mo rin. Ate, anong ginagawa mo? May tao pa rito. Sige na, tapos na ang laro. Ibalik mo na sa akin ang gamit ko. Teka lang, Uncle Long, pwede bang ang gamit na ito? Huwag kang managinip ng gising. Ibigay mo na sa akin yan agad. Naghihintay na si Binibini sa baba. Narito siya? Sige, bumaba na muna tayo. Ang binibini na iyon, siya ba si Chen Biaozi? Ate, hindi mo dapat ito basta-basta sinasabi. Uncle Long, mauna ka na sa baba. May sasabihin lang ako sa kanya at susunod na ako agad. Sige, bilisan mo ha. May ugnayan pa ba kayo sa isa't isa? Ako, May nangyari na ba sa inyo? Ako, wala ate. Huwag kang gumagawa ng kwento. Ano kasi, yung tungkol doon, may kailangan pa akong gawin, mauuna na muna ako. Loko kang bata ka. Hoy! Nasa ospital si Dapeng, papunta na ako riyan. Bakit? Hindi mo na ba ako kilala? Paano kang, naging ganyan kaganda? Dati ba ay hindi ako maganda? Hindi sa ganoon. Sige na, sakay na sa kotse. May pupuntahan tayo? Saan? Uuwi tayo. Sa harap ka maupo. Miss Yang, talaga bang ganito kayaman ang pamilya nyo? Gusto mo ba ng mas marami pang pera? Anong ibig mong sabihin? Bibigyan kita ng $1,000,000.
at may gagawin tayong kasunduan. $1,000,000? $1,000,000? Oo. Eksaktong $1,000,000. Binibigyan mo ako ng ganoon kalaking pera? Huwag mong sabihin gusto mong may tapusin ako? Tama ang hula mo. Naniniwala ako na, dahil sa iyong katalinuhan, siguradong magiging perpekto ang plano mo. Ako? Kapag nagtagumpay ito, hindi lang $1,000,000, pati $2,000,000 ay ibibigay ko sa iyo. Kung hindi ka sigurado, bibigyan muna kita ng $500,000. Kay Chen Biaozi? Ang talino mo. Ang mabait kong stepmother ay nakuha na ang karapat-dapat na parusa para sa kanya. Ngayon, si Chen Biaozi na lang ang natitira. Habang nariyan pa siya, mananatili siyang batik sa aking pagkatao. Kapag wala na siya, tsaka ko lang maipagpapatuloy ang kasalukuyan kong buhay. Dahil kapag dumating ang araw na nagpakita siya, mawawala sa akin ang lahat ng mayroon ako at madadamay pa ang dangal ng buong pamilya ko. Kapag natulungan mo akong tapusin ang bagay na ito, hindi lang $1,000,000, pati $2,000,000 ay ayos lang. Dahil desidido ka talagang tapusin siya, bakit kailangan mo pang hanapin ang isang tulad kong hamak na lalaki? Sa ilang $10,000 lang, hindi ba mas mainam kung kumuha ka na lang ng iba para gumawa nito? Isa pa, matagal na tayong magkakilala. Kung kukuha ako ng iba para gawin ito, 2 ang kailangan kong pagbayarin. Pero ang isa sa kanila ay hindi ko gustong saktan. Wala rin akong kahit anong dahilan para gawin iyon sa kanya. Ibig mong sabihin, yung isa pa, huwag mong sabihin. Ang isa pa, hindi kaya. Oo, walang iba kundi ikaw. Dahan-dahan lang ang inom, walang kukuha niyan sa'yo. Sana pala noong una pa lang ay hindi na kita tinulungang makaalis. Dahil hanggang ngayon, puro sakit ng ulo ang dala mo. Kaya naman, tulungan mo akong tapusin ang bagay na ito para maging quits na tayo. Ah, talaga? Magiging quits tayo? Alam ko ang sikreto tungkol sa pagkukulong sa'yo at alam mo naman ang ginawa kong pagpaparusa sa iba. Ang husay mo talagang mag-isip ng paraan. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi maaari. Dahil iyan ang hangganan ko. Paano kung dagdagan ko ng kaunting pabuya? Pabuya? Anong ibig mong sabihin? Isantabi muna natin ang pabuya. May itatanong pa ako sa'yo. Matagal ko na itong itinitigil sa loob ko. Sa wakas ay maitatanong ko na rin ng harapan. Bakit mo ako tinulungan? Bakit mo ako iniligtas? Gusto ko ng katotohanan. Dahil sa hustisyang nararamdaman ko. Kasinungalingan. Gusto ko ang katotohanan. Sige. Dahil napakaganda mo. Kung hindi kita nakita noon, kahit ikinulong ka ni Chen Biaozi, wala sana iyon. Pero nang makita kong ikinulong ka niya, kung hindi pa kita iniligtas doon, hindi makakatahimik ang konsistensya ko, alam mo ba yon? Magsasabi rin ako sa'yo ng totoo. Kahit malaya na ang katawan ko, pero ang isipan ko ay parang guguho na. Takot na takot talaga ako. Hindi ako makalabas sa media dahil natatakot akong makilala ako ni Chen Biaozi. Pasensya na, pero ang ipinagagawa mong ito, hindi ko kayang gawin? Maghanap ka na lang ng iba. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang interes? Miss Yang, anong ginagawa mo? Tapat na ba kung kasama ako? Ako ang interes na iyon. Kung sasama ako, sapat na ba iyon? Ako ang magsisilbing interes. Ano bang ibig mong sabihin? Miss Yang, iyang $500,000 na ibinigay mo sa akin ay isa ng napakalaking kayamanan. Hindi na talaga ako mangangahas na umasa pa. Ang bagay na sinasabi mo, talagang hindi ko magagawa. Humanap ka na lang po ng iba.
Sumama ka muna sa akin. Changsheng, samahan mo lang ako kahit isang gabi lang, sige na? Miss Yang, hindi mo kailangang gawin ito. Bakit? Dahil ba nadudumihan ka sa akin? Hindi sa ganoon. Kung ganoon, bakit? Alam mo ba? Gabi-gabi akong hindi makatulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, iyang walang hiyang iyon ang nakikita ko. Kapag nandiyan ka lang sa tabi ko, tsaka lang kumakalma ang puso ko. Halikan mo ako. Pwedeng kumalma ka muna? Hindi mo kailangan na pahirapan ang sarili mo? Sa araw-araw ng dahil lang sa isang masamang tao. Sa tingin mo ba gusto ko to? Basta naiisip ko na ang hayop na iyon ay nandyan pa rin at hindi pa napaparusahan, nasasaktan ako. Siguro, pwede tayong gumawa ng isang kasunduan. Kasunduan? Ang ibig mong sabihin, Wala naman akong sinasabi. Nagbibigay lang ako ng mungkahi sa iyo. Binibini, tumatawag po si Attorney Zhang. bibigyan kita ng kaunting paunang pabor. Changsheng, wag mo sana akong bibiguin. Ayusin ang paghatid ni Uncle Long sa ating panauhin. Sir, sumunod po kayo sa akin. Baka, pwede tayong gumawa ng kasunduan. Kasunduan? Ang ibig mong sabihin, Wala naman akong sinabi. makulit na bata ka, at hindi ka talaga bihasa. Hoy! Anong nangyari? May sinabi ba siyang tungkol sa pananakit sa iba? Wala. Wala siyang iniwang kahit anong ebidensya. Ang lahat ng perang ito ay galing lahat kay Changsheng. Tama ka, kung hindi dahil sa kanya, ang ating minahan ay matagal na sanang nakuha ng iba. Ninong, kumusta po ang pakiramdam nyo? Nandito rin pala si Ninang. Maupo ka muna. Maliit na sakit lang ito, pero ikaw na bata ka, nagawa mo talagang kunin para sa akin ang minahang ito. Magtapat ka nga, saan galing ang ganoon kalaking pera? Ninong, ang bawat tao naman po ay may sariling maliit na sekreto. Nakahanap ka ba talaga ng malakas na taga-suporta? Sige, dahil ayaw mong sabihin, hindi na rin magtatanong si Ninong. Isa ka na sa pinaka-importanting tao rito sa ating factory. Sabihin mo na, ano ang iyong kahilingan? Ninong, hindi po ba nangako kayo sa akin noon? Talaga bang gusto mong maging isang factory manager? Gusto mo talagang maging factory manager? Kahit busy lang po, ayos na. Lintik, ang laki ng ambisyon mo. Sige, Eru, ipagbigay alam sa lahat. Mula ngayon, si Changsheng na ang ating pangalawang pinuno sa Pengcheng Mining at ibigay sa kanya ang 50% ng mga share. Sige po, aasikasuhin ko agad iyan mamaya. Salamat po, Ninong. Salamat po, Ninong. Salamat po, Ninong. Nararapat lang iyan sa iyo. Siya nga pala, at isa pa, Changsheng, ang taong bumangga sa sasakyan ko, ay natukoy na ang pagkatao, walang iba kundi ang walang hiyang si Chen Biaozi. Kaya naman, umaasa si Ninong na tutulungan mo akong ayusin ang problemang ito. Kaya naman, gusto ni Ninong na tulungan mo ako para ayusin ang problemang ito.
Ninong, paano ko naman po magagawa iyon? Ako po? Pwede mong gamitin ang kahit sinong tauhan sa planta. Ang tapusin ang isang Chen Biaozi ay napakadali lang, di ba? Huwag mong sabihing, ayaw mo nang sumunod sa utos ni Ninong? Hindi naman po sa ganoon. Ninong, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ito ng mabuti. Sige, nagitiwala ako sa iyo. Ayusin mo ang trabahong ito ng malinis at huwag kang mag-iiwan ng anumang ebidensya. Ninong, makakaasa po kayo sa akin. Ninong, magpahinga na po kayo ng mabuti. Mauna na po ako. Buisit, isa-isa silang nag-uutos sa akin na tapusin na ang buhay ni Chen Biaozi. Buhay ng tao ang nakataya rito. Huwag kang gagalaw. Huwag kang malikot. Anong gagawin mo? Siyempre, pinuntahan kita para maging malapit tayo sa isa't isa. Ilayo siya. Tara. Magsalita ka. Nasaan ang asawa ko? Anong asawa? Wala akong alam. Ikaw, hayop ka? Sa tingin mo ba tanga ko? Sinabi na sa akin ni Jolie ang lahat. Ang pangalan ng asawa ko ay si Yang Fengqi. Si Uncle Long ay tauhan din ni Pamilya Yang. Sasabihin mong walang koneksyon sa inyo. Sino namang maniniwala riyan? Kuya Biao, at sino naman itong si Uncle Long? Wala talaga akong alam. Talagang matigas ang ulo mo hanggat hindi ka napaparusahan, ano? Brother, baka kung mapano pa siya. Kapag hindi mo sinabi kung nasaan ang asawa ko, ngayon din ay tatapusin kita. Chen Biaozi, tumigil ka. Itigil mo yan. Changsheng, okay ka lang ba? Sino ba tong epal na to? Tian Eru? Gusto mo bang magbayad? Chen, sa tingin ko ikaw ang dapat magbayad. Ano? Sa gitna ng liwanag ng araw, may balak kang tapusin ang buhay ng tao? Gagawin ko kung gusto ko. Kapag ginalit mo ako, isasabay kita sa pagpaparusa sa kanya. Subukan mo lang. Alam mo ba kung sino ang kapatid ko? Ang pinuno ng pulisya sa probinsya, si Tian Qingru. Ikaw, hindi mo kilala si Chief Tian. Brother, ang hepe ng pulisya ay Tian Qingru nga ang pangalan. Ano? Totoo po yan. Tumawag na ako kanina, sa kapatid ko. Ikaw, pati na ikaw, lahat kayo ay mabubulok sa kulungan. Alis na tayo, brother. Tara na, tara na. Erhu, tara. Walang hiya kang babae. Erhu, bilis na. Changsheng, ayos ka lang ba? Ate ko? Ikaw talaga bang tumawag sa ate mong hepe ng pulisya para isumbong sila? Talaga bang tinawagan mo si ate-ate na police director para sa akin? Niloko ko lang sila. Tara na. Bilis, alis na tayo. Ate, buti na lang at dumating ka. Totoo, salamat talaga sa iyo. Dati, hindi ba't ayaw mo sa akin? At naiinis ka pa sa akin? Ano bang sinasabi mo? Bakit naman ako maiinis sa iyo? Sabi mo wala. Pero noong una, halos iwasan mo na nga ako eh. Changsheng, alam ko na ikaw, hindi ba't gusto mong magtagumpay sa buhay? Matutulungan ka ni ate, gaya ng babaeng kinuha ni Chen Biaozi. Kaya kanyang bigyan ng pera. Pero ako, may iba pa akong maibibigay sa iyo. Te, ano ba ang tinutukoy mo? Binibiro lang kita. Hindi naman peke ang mga sinabi ko kanina. Talagang mayroon akong ate-ate. Ang pangalan ay si Tian Qingru. Siya ang hepe sa himpilan ng pulisya. At mas makapangyarihan pa ang asawa ni ate. Tungkol naman sa posisyon niya, hindi ko pwedeng basta sabihin sa iyo. Ate, kung mayroon ka namang ganyang mga koneksyon, bakit kayo ng asawa ni ate ay nananatili pa rin sa pabrikang ito? Dahil kasi iyan sa katigasan ng ulo ni Huo Lumao, talagang hindi niya pinakikinggan ang ate-ate ko at ang asawa ni ate, mababa rin ang tingin niya sa ibang tao. Sabihin mo nga, paanong mayroong taong kasintigas ng ulo niya? Pero, lahat ng iyon ay matitiis ko. Ano pa nga ba, asawa ko siya eh.
Subalit, ang tanging hindi ko matanggap ay ang tungkol sa kanya. Siya. Mahina siya pagdating sa kama. Changsheng. Alam ni ate na marami kang pinagdadaanan sa buhay. At ang mga pangarap mo ay napakataas. Kung gusto mong umangat, matutulungan ka ni ate. Kung gusto mong umangat sa iyong posisyon, matutulungan ka ni ate. Ate, bakit? Mo ba ako tinutulungan? Naghahanap si ate ng matatag na kakampi. Isang napakatatag na kakampi. Wala nang aasahan pa kay Huo Lumao. At si Cao Dapeng ay lalong hindi pwede. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. May problema sa minahan na binabid natin. Bukod sa rare earth minerals doon, ang natitira ay mga non-ferrous metals. Ang bagay na iyon kapag ibinenta ng palihim ay labag sa batas. Maaari kang makulong. Ate, ang sinasabi mo ba ay lahat totoo? Magsisinungaling ba ako sa iyo? Non-ferrous metals? Ano bang klase yon? Huwag kang basta-basta tumingin sa mga report. Ate, ano man ang susunod na kailangang gawin, makikinig ako sa iyo. Talaga? Ate, anong nangyari sa iyo? Dahil sa iyo. Kanina lang, nagpapabalik-balik ka ng hindi nag-iingat. Muntik mo na akong masaktan. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng ganoong lakas. Ate, pasensya ka na po. Ako. Ate, gusto ko ang ganyang ugali mo. Hoy! Ate. Sige, parating na kami dyan. Ate, aalis ka ba? Hindi lang ako, tayo. Tara, isasama kita para makilala ang asawa ni ate-ate-ate. Nandito na po ba sila sa bayan? Nandito sila ngayon para mag-imbestiga tungkol sa problema sa minahan. Ate. Sunny, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kami naghihintay sa inyo. Sino naman siya? Ate, syempre, hindi kami pwedeng itulad sa inyo. May kotse kayo, pero kami ay nagmotor lang. Siya naman ay si Xiaoding, at talagang mahusay siya. Kahit bata pa, ay deputy factory director na siya. Nasaan sila ho? Wag na natin siyang pag-usapan, naka-duty kasi siya. Pinapunta siya pero ayaw sumama. Kaya pabayaan na natin siya. Sabihin mo nga kay ate ang totoo. Ano ba talaga ang ginagawa ng taong ito? At ang nasa katawan mo, itong... Anong amoy ito? Hinaan mo lang ang boses mo. Kayong dalawa ba ay talagang... Paano na si Huo Lumao? Huwag kang ang ganyan. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman. Ate, at sir, ang pagpunta niyo rito, ano ba ang pangunahin ninyong iniimbestigahan? May mga taong nagbebenta ng mga bihirang mineral. Kaya bumaba kami rito para mag-imbestiga. Anong klaseng mga bihirang mineral? Mga mamahaling metal. Ang mga ginagawa ni tatay ay talagang labag sa batas. Bayaw,
Sinabi niyo po kanina na ang iligal na pagbebenta ng mga non-ferrous na metal ay labag sa batas. Ang mga metal na iyan ay mahalagang yaman ng bansa. Maaari itong gamitin sa mga makabagong teknolohiya. Sa black market, ang 1 kilo ay nagkakalaga ng 7 hanggang 8,000 dolyar. Maraming mga may-ari ng minahan ang handang sumugal sa panganib. Ito, ibig sabihin nito, mas mahal pa ito kaysa sa ginto. Xiaoding, huwag kang magbabalak ng masama. Kahit 1 kilo lang ng metal na yan, kapag nahuli ka, sapat na yun para mabulok ka sa kulungan ng mahabang panahon. Kung ganoon, ang 50% shares ko ay parang isang bomba na pwedeng sumabog anumang oras? Ano nangyari sa'yo? Kaya pala matinding naglalaban ng Ninong at si Zhao Li para sa minahang ito dahil pala napakalaki ng negosyong ito. Pero, labag pa rin ito sa batas. Hindi maaari. Mabuti ang naging trato sa akin ni Ninong kaya hindi ko siya maaaring traidorin. Bayaw? Ate, meron akong isang bagay na kailangang iulat sa inyo. Alam ko kung sino ang taong nasa likod ng minahan. Ninong, ang bumangga sa inyo na si Chen Biaozi, ang talagang utak sa likod niyon, ay si Zhao Li. Matutulungan ko po kayong pagbayarin sila. Totoo? Ano ang plano mo? Ninong, wag na po ninyong intindihin ito. Magpagaling lang po kayo at ang tungkol sa mga usapin sa minahan ay ipaubaya na po ninyo ng buo sa akin. Sinisiguro ko po, bago matapos ang 1 buwan, tiyak na pababagsakin ko si Zhao Li. Sige. Nagitiwala ako sa kakayahan mo. Pagkatapos nating magtagumpay, may iba ka pa bang hihilingin? Kung matulungan ko po kayong maligpit si Zhao Li, kapag natapos na ang lahat, maaari po bang pagbigyan niyo ako sa isang hiling? Sabihin mo sa akin. Ano iyon? Ninong, pumayag na po kayo sa akin. Sasabihin ko po sa inyo ang lahat kapag tapos na ang lahat. Sige. Kapag natapos na ang 2 bastos na iyon, hahayaan kong si Ninong ay pumayag sa kahit anong gusto mo. Ninong, magpagaling po kayo ng mabuti at maghintay sa magandang balita mula sa akin. Ang batang pasaway na ito? Ano na naman kayang binabalak niyang masama? Hello? Ding Changsheng, ikaw na bata ka? Paano mo nakuha ang numero ko? Hello, Ganing. Zhao, mayroon akong negosyo na gustong pag-usapan kasama ka. Interesado ka ba? Umalis ka nga. Wala akong dapat na pag-usapan kasama ang isang batang tulad mo. Ang mga shares sa minahan ng Pengcheng, President Zhao, kung hindi ka interesado rito, ay maghahanap na lang ako ng ibang tao. Anong sabi mo? Ang mga share sa Pengcheng Minerals. Meron akong 2 kondisyon. Una, gusto ko ng 500,000 dolyar na cash. Pangalawa, tao mo si Chen Biaozi, hindi ba? Mula ngayon, huwag mo na siyang hayaan na abalahin pa ako. Sige. Tinatanggap ko ang gusto mo. $300,000 para sa 50% ng mga share. Magaling ka talagang makipagnegosasyon. Dahil gustong bumili ni President Zhao, ibig sabihin ay may kikitain dito. Kaya nating dalawa ay walang talo. Changsheng, ang tungkol sa ating dalawa ay tapos na. Sa susunod bata, siguraduhin mong hindi mo ako babanggain. Ding Changsheng. Ding Changsheng. Ninong,
andito na po pala kayo. Hayop ka. Talagang binenta mo ang mga shares nang hindi ko nalalaman. Ninong, hindi po ba't lahat ng ito ay may pahintulot nyo? Ikaw, Napakagalante ni Boss Ko. Alis na ako. Ninong, narito po ang lahat ng pera, wala pong bawas kahit isang sentimo, hinihintay ko lang po ang pagbabalik nyo. anong ibig mong sabihin? Ninong, sabi ko sa inyo, tutulungan ko kayong ayusin ang gulo ni na Jolie at Chen Biaozi. Bigyan nyo lang po ako ng konting oras, hindi na magtatagal ang saya nila. Ding Changsheng, tingin ko ay tinutulungan mo si Jolie para mawalan ako ng kapangyarihan. Tanungin mo nga ang konsensya mo. Akong si Kodaping, kailan ba ako nagkulang sa iyo? Sasabihin mong wala kayong sikretong kasunduan. Sino namang maniniwala doon? Sinong maniniwala doon? Ano? Hindi ka man lang lumalaban, ho, habang pinapalo kita. Guilty ka ba? Ninong, akong si Ding Changsheng ay dati lamang natambay sa kalsada, kung hindi dahil sa tulong nyo, ay wala ako rito ngayon. Ang utang na loob ay dapat suklian ng higit pa sa inaasahan. Sana ay pagkatiwalaan niyo po ako sa pagkakataong ito at bigyan pa po ako ng kaunting panahon. Sige. Papaniwalaan kita sa huling pagkakataon. Bibigyan kita ng 1 buwan. Layas. Uncle Long, Feng Si, bakit kayo nandito? Aray, ang sakit. Huwag kang malikot. Uncle Long, ayos lang naman ang lahat, bakit kailangang manakit? Ano ba talagang nangyari? Ding Changsheng, natutuwa ka bang pinaglalaruan ako, ha? Hindi, kailan naman kita pinaglaruan? Binibini, ano ba talagang nagawa ko? Puro ka lang salita. Sabi mo tutulungan mo akong labanan si Chen Biaozi. Pero ang totoo, palihim ka palang nakipagsabuatan kina Jolie at Chen Biaozi. At ibinenta ang negosyo ng minahan kay Jolie. Iyon ba ang dahilan? Isang malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali? Napakalaki ng negosyo ng minahan, tapos sasabihin mo sa akin na pagkakamali lang ito. Binibini, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ako. Inig ka muna sa paliwanag ko. Ako. Sagutin mo. Hello? Hello? Changsheng, mahusay ang ginawa mo. Sapat na mga ebidensyang ito para patunayang sangkot si Jolie sa transaksyon ng rare earth mineral. Basta't makuha natin sila, masisiguro ko sa iyo na hindi na siya makakalabas sa bambuhay. Kuya, ibig sabihin ba nito? Pwede na tayong magsagawa ng operasyon ngayon. Tama ka. Kaya lang, mapanganib ang mga taong ito. Pagkatapos na nangyari sa subasta noon, mas naging maingat na sila. Laging may dalang arma sa pag-alis. At may mga tauhang nagbabantay. Kung biglaan tayong kikilos, maraming madadamay at masasaktan. Mayroon akong naisip na paraan. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Narinig nyo naman siguro lahat. Changsheng, pasensya ka na. Nagkamali ako ng hinala sa iyo. Kayong dalawa ni Binibini, narinig nyo naman ang ating plano, di ba? Pagdating ng oras, kailangan nyo lang isama ang mga tao para harangan ang daanan ng grupo ni na Chen Biaozi. Wala nang makakatakas pa sa kanila. President Joe, ayos na ang lahat ng mga produkto at kontento po ang kliyente. Tungkol naman po sa presyo, maaari pa po nating dagdagan ng 20%. Mabuti. Siguraduhin ninyong magiging ligtas ang lahat. Maliwanag po. Sino iyan? Sino ka?
Changsheng, Palabasin mo rito, ang babaeng Zhao na iyan. wala siya rito. Huwag kang magsinungaling. Kitang-kita ko lang na pumasok siyang kasama mo. Bakit mo ko binabantayan? May kailangan ka ba sa akin? President Zhao. Dati, noong ibinenta ko sa iyo ang karapatan, sa amin na ni Peng Chengmining, wala man lang akong nakuha kahit isang kusing, kinuha na ito ni Cao Dapeng, at ang lalapa ng tinamo kong parusa. Kailangan mo akong tulungan. Problema mo na iyan, wala na akong pakialam doon. Hindi. Hindi mo ako pwedeng pabayaan lang ng gito? Tulungan mo po ako. Paalisin mo na ang taong iyan. Sandali. May isa pa akong negosyo na gusto kong ipakipag-usap sa iyo. Anong negosyo? Anong negosyo? Lahat ng shares ko sa minahan, ibebenta ko sa iyo. Papasukin niyo siya. Tara. Nakabenta ka na ng mga shares dati? Nag-iingat na sa iyo si Cao Dapeng. Sigurado ka ba na maibebenta mo ito ngayon? Nasa akin ang susi ng opisina niya at makukuha ko ang opisyal na selyo. Sa pagkakaalam ko, dati ka lang, hamak na tambay. Mula nang naging tatay-tatayan mo si Cao Dapeng, doon ka lang umunlad. Noong huling beses na nagbenta ka ng shares, maari kong isipin na ginawa mo yon para ayusin ang gulo sa pagitan namin ni Cao Dapeng. Pero sa pagkakataong ito, balak mo na ba siyang pagtaksilan? Siya ang naunang gumawa ng masama, kaya huwag niya akong sisihin kung gaganti ako, siya ang kumuha ng pera ko. Sige. Paano tayo magte-transaksyon? Huwag kang magmadali. Hindi pa tayo nagkakasundo sa presyo. Gusto ko ng ganitong halaga. Gusto ko ang halagang ito. 50,000? Hindi maaari. Hindi ganito kataas ang halaga ng kalahati ng shares. Iyong 300,000 dolyar ko noon, hindi ko pa rin nakukuha. Kasalanan mo iyan dahil naging hangal ka. Nakuha muli ni Cao Dapeng ang pera, wala na akong kinalaman doon. Hanggang 20,000 lang ang maibibigay ko sa iyo. 25,000 dolyar? Kung hindi ay hahanap ako ng iba. Sige, 25,000 dolyar. Dalhin mo rito ang kontrata at babayaran kita. Akala mo ba sa akin ay tanga? Dadalhin ko ang kontrata sa teritoryo mo para sa transaksyon. Pagkatapos mong selyuhan at pirasuhan iyon, ay baka bigla mo na lang akong hindi kilalanin? Anong gagawin ko? Kung ganoon ay pumunta tayo sa kumpanya ni Cao Dapeng. Para makabalita siya, at muli na namang kunin ang pera ko? Ito ayaw mo? Pati iyon ayaw mo rin. Paano mo ba gustong gawin ang transaksyon? Ayaw mo nito, at ayaw mo rin yon. Paano mo ba gustong makipagtransaksyon? Mag-isa ka lang? Mag-isa lang din ako? Magharap tayo para sa transaksyong ito. Sige, anong address? Sa bayan, sa istasyon ng tren, kapag nakuha ko na ang pera, ay aalis na ako. Sige. Payag na ako. Tandaan mo, pumunta kang mag-isa. Kapag nakita kong may kasama kang iba, aalis agad ako. Loko ang batang to? Biauzi, isama mo ang mga tao mo at maghintay kayo sa istasyon ng tren. Opo. Kapag nakuha na natin ang kontrata bukas, harangan niyo siya. Gusto kong ipaalam sa kanya na ang pera ko ay hindi madaling makuha.
Parang ipinanganak kang espiya, napakabagal mo. Mamaya kapag nagsimula na ang gulo, huwag niyong sasaktan signang. Zo, Nasaan ang kontrata? Isarang pinto. Walang hiya ka, niloloko mo ako. Walang hiya kang bata ka, pinaglalaruan mo ako. Kasalanan mo iyan dahil lumabag ka sa batas? Wala akong pakialam sa iyo. Hayop ka, Ding Changsheng. Wag na huwag mo akong susubukan. Nagagawa mo pang magyabang? Sinasabi ko sa iyo, sa loob ng kulungan, ka na mabubulok habang buhay. Ikaw? Hindi maganda ito, patibong ito. Takbo. Huwag kayong kikilos. Hawakan nyo. Ang tapang ni Chen Biaozi ah. Sakay na. Sir, pulis po. Hahabulin ko siya. Ding Changsheng, talaga bang itutulak mo ako sa kapahamakan? Hindi ako ang gumagawa niyan sa iyo. Siya. Chen Biaozi, Ikaw. natatandaan mo pa ba ako? Chen Biaozi, Ikaw? naalala mo pa ba ako? Bakit ka naririto? Sa tingin mo, bakit ako nandito? Dahil kahit sa panaginip, gusto kitang pagbayarin. Gawin niyo na. Yang Feng Qi, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ako si Chen Biaozi. Manahimik ka. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng ating binibini. Sige, binibini. Binibini, nagkasala po ako. Akong si Chen Biaozi, simula ngayon ay hindi na uulit kailanman. Pakiusap, maawa ka sa akin. Nakiusap din ako sa iyo noon. Pero pinatawad mo ba ako? Ako. Mga kasamang pulis, bilisan nyo, tulungan nyo ako. Binibini. Pakiusap, alagaan mo ang pamilya ko. Uncle Long, Binibini. Pakisuyo, alagaan mo ang pamilya ko. Uncle Long, Dahil ayaw nyo akong tantanan, tatapusin na nating lahat ito. Chen Biaozi, sangkot ka sa kasong ilegal na pagkulong, sadyang pananakit at pangingikil ng pera sa maraming tao. Susuko na ako. Susuko na po. Ako. Dalhin na iyan. Pinilit lang nila ako. Ilayas na iyan. Bakit nyo ba ako hinuhuli? Lakad. Sila ang totoong nagbalak na tapusin ako. tapos na ang lahat. Sa wakas, tapos na. Ang masamang taong ito, mapupunta rin siya sa dapat niyang kalagyan at matatanggap niya ang nararapat na parusa. Ate, ayos lang ako. Tara,
Kami ni na ate-ate at ate Fu ay naghihintay na sa iyo para sa piging ng ating tagumpay. Ate, kailangan ko pang pumunta sa planta upang ipaliwanag ng maayos ang lahat. Pupuntahan mo pa rin ba si Kodapeng? Natatakot ako na baka maging delikado ito. May mga bagay talaga na bilang isang lalaki ay kailangan nating harapin. Ninong, Ninong, Masyado kang nagmamadali nang pinuntahan mo ako. Siguradong mayroon kang sasabihin sa akin, hindi ba? Ninong, birthday niyo po ngayon. Nakalimutan niyo na po ba? Narito ako para i-celebrate kayo. Ang lahat po ng problema ay naayos na po. Parang ako na yata ang susunod. Ninong, ano pong ibig ninyong sabihin? Ding Changsheng, napakahusay mo, talagang bata ka. Masyado kitang minaliit. Kaming lahat ay pinaglaruan mo lang sa iyong mga kamay. Ninong, hindi ko po maunawaan kung bakit niyo sinasabi yan. Parehong nakulong sina Jolie at Biaozi, lahat ng share ko ay binenta mo. Ngayon ay mahahawakan mo na ang pera at mabuhay ng masaya. Ito na ba ang regalo mo para sa aking birthday? Mayroon dito na 250,000 dolyar, dagdag pa sa huling 350,000 dolyar, ang kabuuan ay 600,000 dolyar. Ang minahan na ito, binili ko sa halagang 500,000 dolyar at naibenta ko sa 600,000 dolyar. Narito pong lahat ang pera. Wala akong pakialam sa 600,000 dolyar na yan. Dapat ay mas malaki pa ang kinita ko. Pero labag po iyon sa batas, alam niyo ba iyon? Ninong? Talagang hinahamon mo ako. Sinasabi ko lang po ang totoo. Ninong, ayaw ko pong matulad kayo kay Jolie, na habang buhay na nasa loob, naiintindihan niyo po ba? Ninong, ang lahat po ng pinagagawa niyo sa akin ay tapos ko nang gawin. Kung wala na pong kailangan, mauna na po ako.